Hello everyone! Welcome back to my channel. I know na medyo matagal ako hindi nakapag-upload. I'm so sorry, medyo naging busy lang ako lately sa aking work and sa aking small business. And right now, it is a perfect time for me to upload this video. Dung recent video ko here sa Balay Besmonte, na-mention ko na yung about sa solar panel. And sabi ko nga, matagal na namin itong gustong gawan ng video para makapag-provide sa inyo ng information and to encourage you on why you should also invest for a solar power. As I'm doing this video, it is about 3 p.m. and medyo 15 hours na kaming walang kuryente. So, ang Meralco nag-send lang ng notification nung time na wala na kaming kuryente. And so, yon. Tapos, sabi nila, 5 a.m. daw magkakaroon. And then, nag-notification ulit. 12:30 or 12:25 magkakaroon. Until now, wala pa rin. This could be the perfect time for me to upload this video. Ayan. So, before that, papakita ko muna sa inyo. Ayan. So, nag-decide kami na bumili ng mga ganyang inflatable pool para sa mga bata, and para na rin sa amin, lumulublob din kami talaga diyan, para maibsan yung init na nararamdaman natin during this time na summer. Of course, para tipid din sa amin, para hindi na kami gumastos mag outing or magpunta sa mga resort. And ayan, so after nyan, kapag yung tubig papalitan na namin, yan ay pinapandilig namin sa aming mga tanim. Ayan, ang lalaki na ng mga halaman namin, namumunga na, kaya very happy. Discuss ko muna sa inyo kung paano namin ito inumpisahan ipakabit. So, we contacted E-Tech. Ang kagandahan sa company nila is ISO certified sila, and they are also providing solar panel or solar power services sa mga big companies or corporations. So, talagang when it comes to legitimacy of it, talagang legit sila and all. And napaka dali nilang kausap and sobrang accommodating, at iba yung assistance na binibigay nila. So, unang-una, ang ginawa nila ay pinuntahan nila ang aming bahay and tinignan kung saan magandang ikabit ang mga panels para yung kung saan ba sumisikat ang araw, kung saan ba lumulubog, para at least alam nila kung saan magandang naka-face ba yung panels and all. Next, ay nag-provide kami ng information about sa mga appliances na ginagamit namin na kumukonsumo ng electricity, so that they will be able to estimate kung ano ba yung, kung ilan bang panels ang kinakailangan before we start anything. So, sinend muna sa amin yung contract, and if we agree 100% to the terms and conditions, then go na sa installation. Installation process nila, it took about 2 days para makapag-install ng lahat ng panels, pati yung sa battery. By the way, yun nga, merong mga solar power system or solar panels na hindi na naglalagay ng battery. Pero we chose to have the battery. Later, i-discuss ko kung bakit. Settings niya, binigay sa amin kung saan namin titignan mismo yung ilan yung nakukonsumo namin, tapos ilan yung napupunta sa battery, at ilan din yung power na nanggagaling mismo sa Meralco. Now, when it comes to this setting, talagang aalalayan nila kayo, and meron itong app sa cellphone na pwede nyong i-install or install para kahit wala kayo sa bahay or para kahit hindi nyo natignan mismo yung aparato sa labas, makikita nyo kung ilan na ba yung na-generate nyo na power versus doon sa kinukonsumo nyo, at kung kumakarga na ba ito sa Meralco or sa battery. So, napakagandang app niya. Daling intindihin, at maraming information na makikita doon sa app na yon. Tinuro sa amin yung power management. Ang ibig sabihin nito ay kung saan nyo or kung anong oras ng araw magandang gumamit ng mga appliances na makukonsumo sa kuryente. So, halimbawa sa pagpaplansya,
kailan ba ito magandang gamitin para mas ma-maximize namin yung energy na naproproduce or na-harvest ng aming solar panels. Perfect example niyan ay yung aming induction cooker at saka yung gas range. Kapag ka magluluto ng breakfast or tanghalian or even yung mga merienda, ganyan, mas gusto namin gamitin yung induction kasi although malakas sa kuryente ang induction, kinukuha naman yon sa naha-harvest namin. Kasi di ba sa tanghali, sobrang init yun. So, ang dami na naha-harvest ng aming panels. So, kaysa naman gumamit ako ng gas range, edi sayang naman, hindi ko na utilize yung energy na nakukuha namin sa solar. So, at least nakakatipid ako ng gamit ng gas. Ngayon, kapag kagabi naman, mas gusto namin gamitin yung gas, matitipid naman namin yung energy, kung ano man yung energy na na-store sa battery kapag wala ng daylight or sunlight. Bibigay ko naman sa inyo ang benefits ng pagkakaroon ng solar power or solar panels. Unang-una, syempre, kaya ka nga magpapakabit nito ay dahil sa savings. Right now, our monthly savings ay umaabot na ng 50 up to 60%. So, kinumpute ko kanina yan. So, ito yung aming before, yung aming konsumo ng kuryente, and do sa latest 3 months ng nakukonsumo namin after namin magpakabit. Okay, so, yung kanina, yun yung wala pa kaming solar panel. So, nung kinumpute ko, umaabot na siya ng 50 to up to 60% ng savings. So, if we're also going to compute that, meron kaming mga 3 to 4.5 years para mabawi yung aming in-invest dyan sa aming solar power. Meron kaming 6 na panels. Kaya yung panels na yan, malalaki yan. Kung titignan nyo, ang aking asawa ay nasa 5'10", 5'11". So, ganyan kalaki each panel. We are planning to add 4 more para naman mas ma-maximize namin yung aming system. And then, when the time comes na kami ay 100% ng savings namin, that's also when we can apply for net metering sa Meralco. Ang ibig sabihin ng net metering ay kung mas marami ang naka-harvest namin na energy compared sa na kukonsume namin, whatever it is na sobra, ibabato namin yan sa Meralco for them to distribute that, and then kami yung kanilang babayaran in terms of credit. A good way not only to save but also to gain something out of it. Next benefit nito ay yung sinasabi ko kanina na merong battery. So, imagine if, di ba may cellphone ka, so syempre pagka chino-charge mo yan, so may magagamit ka during the time na hindi siya naka-charge. So, during the day na once na magkaroon na ng liwanag, nagsa-start ng mag-harvest ng energy sa panel, yung sobrang energy na harvest ng panel, binibigyan niya ng konti si battery up to the time na mag 100% na siya. And then kapag naman kami, yung konsumo namin ay less than sa na-harvest or during the day, part ng konsumo namin ay sa battery. Now, ang current setup ay 30% ang natitira sa battery. So, ang nangyayari yan, so for example, meron 100% na energy sa battery na store. Once na wala ng daylight, before kaming mag-consume ng energy sa Meralco, inuuna niya muna yung battery. Okay? Up to 30%. Eh, bakit 30%? Ba't hindi sila sasagad? 30% ay nakareserba just in case. Kagaya nga ng nangyari kaninang madaling araw, nawala ng kuryente, so automatic, yung 30%, doon na kami kumonsumo ng aming kuryente. So technically, para kaming may generator. So kahit mag-brown out, kahit mawala ng kuryente, hindi kami agad-agad mawawalan. Unless of course, maubos yun. Okay, so ang sistema niyan ay
Kapag ka nawala ng kuryente si Meralco, pack, automatic, battery. That time na, kagaya kanina, of course, na-utilize yung battery na yon kasi syempre, nawala ng kuryente around 12 a.m. So, inintay na lang namin na mag-sunrise at ma-recharge ulit yung aming panels, mag-harvest ulit, and then, yun na, bumalik na yung kuryente para sa amin. Pero right now, dito sa buong street namin, technically, wala pang power si Meralco. Ang priority niyan ay utilize muna kung ano yung na harvest sa panels, and then battery, and then Meralco. So, that's when the savings pumapasok. Kasi hindi gagamitin sa Meralco until wala ng power sa panel at wala ng power sa battery. Safety feature nito sa inyong bahay. Now, merong incident dito na nagulat kami kasi biglang nag-shutdown yung power. So, akala nga namin na anong nangyari dahil 'di ba ang pagkakalam namin is hindi kami mawawalan ng kuryente unless gabi na at ubos ang battery. Pero that's daytime pa. So, when we check, yung pala, meron nang nag-short or nag-trip sa aming kuryente. And si Solar, imbes na tuloy-tuloy ang pagbibigay niya ng energy, ang ginawa niya is kinot niya para hindi magkasunog dito sa bahay. So, that's one thing na na-realize namin na it was really a good decision for us na mag-invest dito kasi syempre another safety feature din para sa amin. So meron kaming peace of mind na kung ano man yung mangyayari sa power supply, at least uunahan na ni Solar na i-cut yung kuryente para hindi mag-cause ng sunog. And additional benefits nito ay hindi lang para sa amin kundi para sa environment natin kasi of course if we are consuming less energy na hinihingi or ginagamit namin from Meralco, of course it requires less trees, less coal, at yung carbon na naproproduce nito na nakaka-harm sa ating environment ay less din. Kaya isa rin talaga yan sa mga rason kung bakit talaga namin sinikap na makapagpa-install ng solar power or solar panels. Think of it as a business na nag-invest kayo tapos hihintayin nyo lang yung return of investment or then wala kayong ginagawa. And then after the certain time na makuha nyo na yung ROI nyo, parang it's a passive income na kasi you continuously use the service and then you're not paying anything na tapos meron pa kayong net metering. So it's a passive income na kasi yung savings nyo tuloy-tuloy na pwedeng kung halimbawa let's say for example 6 years na, 'di ba? So instead of us paying this much sa bill namin sa kuryente, yung amount na to pwede namin tong ilaan sa aming savings, sa aming retirement. And then, yun, para ka lang nag-iipon ng walang kahirap-hirap. Or para ka lang nag-business na walang iniintindi, walang additional stress, hindi nakakapagod. Yun lamang for today. I hope na nakatulong itong video na to at na-encourage kayo or napag-isip kayo na mag-invest in the future for your own solar power or solar panels. And if interested kayo, and you want to get the contact of E-Tech, let us know so that we can refer you to them and we can guarantee that you will be in good hands. Sila na ang bahala sa installation, sila na ang bahala magbigay sa inyo ng information. All you have to do is to provide the details that they need so that maging smooth ang inyong transaction. Thank you so much until my next video. Bye!